Nasa siyam na barangay naman sa Negros Occidental ang apektado ng sulfuric fumes na binubuga mula sa Bulkang Canlaon. Bukod sa posibleng magmatic eruption, tinututukan din ng FIVOX ang posibleng lahar flow. Si Ryan Lesiga sa Sentro Balita Live. Tama ka dyan, Aljo. Dalawang bagay nga yung sinasabi na dyan sa Negros Island. Una na dyan, yung posibleng mapanganib na pagsabog ng bulkan at yung pangalawa ay yung posibleng mapaminsalang lahar flow. Lalo pat, Aljo, anumang oras mula ngayon o hanggang bukas ay papasok na sa Philippine Area of Responsibility yung panibagong bagyo na maaari daw magdala ng maraming ulan at posibleng maapektuhan dyan yung Negros Island. Ang sabi kasi ng FIVOX, Aljo, sobrang mapanganib kung magsasabay yung pagsabog ng bulkan at ng malakas na buhos ng ulan. As yung chances talaga ng magmatic eruption. Sa videong ito nakuha ng FIVOX, makikita ang tuloy-tuloy na degassing o sulfur dioxide gas emission ng Bulkang Canlaon. Indikasyon na mataas pa rin ang tsansa ng magmatic eruption o yung mapanganib na pagsabog. Sa pinakahuling datos ng FIVOX, mas tumaas pa ang volcanic sulfur dioxide gas emission mula sa bunganga ng bulkan. Kahapon, panibagong record na pinakamataas na volcanic sulfur dioxide gas emission ang naitala ng bulkan na umabot sa mahigit 11,000 tonelada kada araw ang ibinugang asupre ng Canlaon. Malayo ito sa 300 tonelada kada araw kung nasa unrest level ang bulkan. Ang challenge natin sa Canlaon, wala tayong blueprint, no, ng past magmatic eruption. Hindi natin alam kung paano magpo-progress ang isang magmatic eruption sa Canlaon dahil hindi pa natin ito nararanasan. No? Hindi katulad nung mayon na marami tayong experience. Mula naman sa mahigit 300 na naitalang volcanic earthquakes, bumaba ito sa 79 sa nakalipas na magdamag. Pero hindi daw ito indikasyon na pababa na ang pag-aalboroto ng bulkan. Ang baseline po natin sa Canlaon kapag ito po ay nasa quiescence o yung tahimik at ay yung nasa 0 to 5 lang, no? And then pag nasa medyo moderate level of unrest, nasa mga 20, 30, ganyan, no? So, mababang numbers. Pero ngayon, ang binibilang natin ay halos daan-daan. Nagpaalala ang FIVOX sa publiko na nakatira malapit sa Bulkang Canlaon na hanggat maaari ay limitahan ang outdoor activities. Ito ay dahil sa pagkalat ng volcanic fog dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Sa abiso ng FIVOX, kanilang sinabi na kung hindi maiwasang lumabas, ay gumamit ng N95 face mask, uminom ng maraming tubig para mabawasan ang throat irritation o constriction. Sa ngayon ay nasa 9 na barangay ang apektado ng sulfuric fumes. Kabilang dito ang Barangay San Miguel, La Carlota City, Barangay Masulog, Barangay Pula, Canlaon City, Barangay Codcod, San Carlos City, Barangay Inulingan at Moises Padilla. Partikular na pinag-iingat ng FIVOX ang mga individual na may health conditions tulad ng asthma, lung disease, matatanda, buntis at mga bata. Ang matagal na exposure sa volcanic fog ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata at respiratory tract. Bukod sa posibleng magmatic eruption, nakatutok din ngayon ng FIVOX sa lahar flow, lalo pat papasok na ng PAR ang bagong bagyo na maaaring magdala ng maraming ulan. Babala ng FIVOX, mas mapanganib kung magkakasabay ang bagyo, ulan at ang pagsabog ng bulkan. Aljo, sa ngayon ay mahigit 200 pamilya pa lamang itong inilikas ng lokal na pamahalaan ng Canlaon City. Pero sinasabing posibleng madagdagan pa ito sa mga susunod na oras kung magiging malala yung sitwasyon dyan sa Bulkang Canlaon. Ang sinasabi ng FIVOX, Aljo, ay posibleng mag-triple yung bilang na yan dahil posible daw nila na ipaabot hanggang 14 kilometers PDZ hazard zone yung papalikasin kung talagang mas mag-alboroto pa yung bulkan sa mga susunod na araw. Maaari namang ma-extend pa ito, Aljo, ng 16 kilometers buffer zone
kung magkaroon or kung sasabayan ng lahar flow ang pagsabog ng bulkan dyan sa Negros Island. Aljo. Maraming salamat, Ryan Lasigas.